mga taga-ibang bansa, pinupuri po ang ating mga jeepney. At ginagamit po ito bilang tourist attraction. Pagkatapos tayo, ipipace out natin ang ganun-ganun na lamang. Ang kakapal na mukha nito mga taga-LTFRB. Ang kakapal na mga mukha nitong ilan mga taga-LGU. Saan galing? Saan manggagaling itong mga jeepney? Galing ng China! 2.4 million is not a joke. Saan ho kukuha ng pera itong mga kababayan natin na lugmok na? Po-force ka, dapat meron kang cooperative. Ipo-force ka rin, Mr. President, kung saan mo bibilin yung units. Wala kang ibang choice. Halatang halata ito ng mafia to, Mr. President. Bukod sa palpak na road rationalization program ng LGU sa mga jeep, tila may mga mapya pa sa pagmomodernize na modern jeep sa ating bansa sa halagang 2.4 milyon pesos galing China na jeep. Papaano makakayanang bayaran ng pobreng jeep driver sa ating bansa? At dahil gawang China, pag nasira, pahirapan pa ng pyesa. Napakasakit naman na tatanggalin na ang tatak Pilipinas na jeep sa ating bansa na kinagigiliwan ng mga turista at ipagpapalit lang sa jeep ng China. Bakit hindi na lang palakihin ang ating jeepney? Gawang Pinoy, presyong Pinoy. Tara, panoorin natin kung bakit galit na galit dito si Senador Raffy Tulfo at Senador Joel Villanueva. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, Mr. Good afternoon, We recognize Senator Raffy Tulfo. Grace po, I would like to commend you on your passionate and in pursuing this resolution for our hardworking jeepney drivers. Mr. President, ang bottom line dito sa nakikita ko ay salapi. May mga gustong kumita. Unang-una na dyan, they're now salivating. Tumutulo ng laway nito mga taga-LTFRB na atat ng kumita ng mga pilak. God knows who does not pay. Alam niyo po yung sa jeepney? Nakalagay, God knows who does not pay. Maraming mga hudas. Yes, na gustong yumaman. Gustong tumiba-tiba. At the expense of the mga pobreng jeepney drivers. Just imagine, 2.4 million po ang halaga ng isang yung modernized jeep na sinasabi nila. At 300,000 naman po ang mabibigyan na subsidy. So 2.1 million po ang kailangang pagbabayaran ng mga jeepney drivers. Alam naman po ng mga taga-LTFRB kung magkano lang po kinikita ng isang jeepney driver sa maghapon. Ang marami sa kanila hindi pa nga po makabuo ng boundary. Ang ilan sa kanila kahit isang tuka dahil nga po mahina ang kita. Pagkatapos kakargahan ng 2.1 million pesos na poproblemahin babayaran, ang kakapal ng mga mukha nito mga nagtutulolaway ng mga taga-LTFRB. At tama kayo, Mr. President, I agree with you. Yung mga taga-LGU, kanya-kanyang diskarte. Ayaw magbigay ng rota dahil gusto nilang sarilinin yung rota kailan dumaan sa kanila. I have so many experiences, hindi naman po lahat. Ito mga taga-LGU, gustong kumita. Hinuhuli po yung mga jeepney drivers. Hinuhuli po yung mga tricycle sapagkat gusto nilang magkaroon ng sarili nilang unit. Gusto nilang maging mga operators. Marami din sa mga taga-LGU, again, hindi naman po lahat na mga loko-loko, unfortunately. Sa halip na kaawa ng kanilang mga constituent, mga taong bumoto sa kanila, yung pang kanilang mga ginigipit. FYI, mga taga-LTFRB, ang jeepney po ay parte na ng ating kultura. As a matter of fact, ang mga taga-ibang bansa, pinupuri po ang ating mga jeepney. At ginagamit po ito bilang tourist attraction sa kanilang lugar. Ipinagmamalaki ang jeepney natin. Pagkatapos tayo, ipipace out natin ang ganun-ganun na lamang. Ang kakapal na mukha nito mga taga-LTFRB. Ang kakapal na mga mukha nitong ilan mga taga-LGU. Hindi nag-iisip. Ang tanging iniisip lamang po nila, Mr. President, ang kanilang bulsa. And adding insult to injury, saan galing? Saan manggagaling itong mga jeepney? Galing ng China. Na kung saan, itong mga taong ito, ang hanggang ngayon, even while we speak, ay tuloy-tuloy na inapi ang ating mga mangingisda. Pagkatapos sa pinating mga ngisda, tutulungan natin sila
na para kumita, pagkakitaan ang mga jeepney drivers. Para kumita ang mga INUTIL na mga taga LTFRB. Mr. President, baka marami pa akong masasabi bago ako ma-high blood. Ang sasabihin ko lang, LTFRB, maghunos dili kayo. Dahil kapag hindi, pareho tayong sasabog, believe me or not. Maraming salamat, Mr. President. Mr. President, I have been raising this issue for quite some time. I sound like a broken record. And Senator Grace Poe would attest to this. Every time she would come up with a hearing, for the past 6 years, Mr. President, I have been sounding this off, Mr. President. And this is not the first time that we are raising this issue. We raise this every budget deliberations of DOTR, of LTFRB. Unfortunately, yung last budget deliberation, yung LTFRB chief na nag-commit po sa atin na wala na po ngayon, naging PCOO na po yata, if I'm not mistaken, siya na po yung head nun. We noted, Mr. President, that this representation had received so many letters of from constituents requesting for assistance because their PUVs were impounded after they were not able to pay their loans to modernize their PUVs. May mga iba naman po, hindi pa naman luma yung sasakyan nila pero pino-force sila na bumili ng modernized kuno na sasakyan na hindi naman humaayos, Mr. President. Ang masakit po dito, Mr. President, marami na po yung bumili ng modernized na sasakyan gaya ng experience ni Senator Chisa Sorsogon, nangyari na rin po sa Bulacan. Ang dami-dami na po na narimata na rin ng bangko. Ang dami-dami na po na hindi nakabangon at hanggang ngayon, hirap na hirap sa buhay. Mr. President, during the pandemic, this representation made a plea to the OTR noon na magbigay ng tulong doon sa mga drivers, sa mga tsuper na nandun sa tinuro ko pa kung saan lugar, ano-anong mga cooperatives, etc., Mr. President. Hindi po sila natulungan. And now, they're being forced. And tama po si Senator Grace po. Doon po sa amin hanggang 2.4 million pa yung cost ng modernized jeepney. And Mr. President, this is not a joke. And ang problema, Mr. President, and I was about to mention this before Senator Escudero took the floor, ganun din po yung nagiging problema nitong route rationalization plan. Kahit po gusto nung LGU, wala akong mga experts Yung mga mayors nagtatanong sa akin, paano namin matutulungan? Gusto namin gawin, pero walang tulong. DILG is pushing them na magkaroon ng route rationalization plan, pero wala rin naman pong suporta. Again, Mr. President, marami pong issue ito. At isa sa pinakamabigat na issue dito, kahit na sabihin mo magmo-modernize tayo, 2.4 million is not a joke. Saan kukuha ng pera itong mga kababayan natin na lugmok na, nahirapan, hindi pa rin natulungan nung nakaraang may pandemya? Mr. President, this is a matter of justice, especially if there are no clear assistance from the government. Yung threat to the livelihood of our jeepney drivers, especially as they are still recovering from the pandemic and are also grappling with high fuel costs, Mr. President. And this will also affect the mobility of millions of our kababayans who rely on public transport system. I also would like to put on record, I know it's not part of the resolution, but I'm glad that Senator Chis also made mention, and I'm supporting it, that the speech of this distinguished lady from Pangasinan, Iloilo, in the Republic of the Philippines will be referred to her committee so we can hear this because come December 2023, yung mga utility vehicles naman ang ipe-phase out, Mr. President, kahit na okay pa na gamitin. At ang masakit po dito, Mr. President, binanggit ko na po ito ilang beses kay Senator Grace, dun sa Bulacan, po-force ka, dapat meron kang cooperative. Ipo-force ka rin, Mr. President, kung saan mo bibilin yung units. Wala kang ibang choice. Halatang-halata ito na mafia to, Mr. President. O ngayon na natapos yung last administration, may bagong administrasyon, mga interesado rin, nagkukumahog po yung mga mafia doon na sila naman. So we have to do our part, and I'm glad that this came out today. I'm supporting the resolution. I'm supporting the conducting of hearing by the Committee on Public Services. We are not against modernization per se, Mr. President, but we're calling on LTFRB to be more considerate given the recent pandemic and the state of our economy, Mr. President. Napakaklaro, palpak po yung programa nila.
palpak, Mr. President. Palpak yung mga nakaraang programa. Palpak yung paggawa ng route rationalization program. Pinipilit gawin, walang